Magandang araw, Bagong Pilipinas, at welcome muli sa isa nating edisyon ng Straight from the Team PNP, kung saan inilalapit namin sa inyo ang mga kwento ng katapangan, malasakit at tunay na serbisyo ng ating kapulisan. Ako po ang inyong tagapag-ugnay, Police Captain Cherry Vicente. Samahan niyo kami sa isa na namang edisyon ng ating programang Straight from Team PNP Facebook Live. Una sa lahat ay nagpapasalamat po kami sa lahat ng umaantabay sa programang ito. Huwag po sana kayong magsawang suportahan ang lahat ng programa ng PNP. Sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pamumuno ng ating Chief PNP, Police General Nicolas Torre III, at sa liderato ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa Direktor ng Police Community Relations, Police Major General Roderick Agustos Alba, at sa Director ng Police Community Affairs and Development Group, Police Brigadier General Marvin Joe Saro, muli magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, espesyal ang ating panauhin dahil kasama natin ang isa sa mga 20 napiling member ng PNP na pinarangalan ng 60th Ignacio B. Jimenez Outstanding Police Service Awards 2025 noong June 23, 2025 sa Ramon Magsaysay Center, Malate, Manila. Kaya samahan niyo kami at kilalanin natin ang isa sa mga huwarang pulis ng ating bansa. Ang guest po natin ngayon na isang awardee ay ang aking mentor. Siya yung nag-unlock ng talent na akala ko'y wala. Kaya naririto ako ngayon sa PICA-G at yung talent na yon ay talaga namang pong magagamit ko ngayong araw. Kaya mga kababayan, nais ko pong ipahatid sa inyo na walang ibang layunin ang programang ito kung hindi maipakita sa publiko ang tunay na mukha ng kapulisan. At ang ating panauhin ngayon ay patunay ng pagiging pulis ay hindi lang tungkulin kundi isang tunay na paninindigan. Kaya naman po, I am very proud po na introduce sa inyo ang aking boss, ang aking mentor, kaibigan, ate, walang iba kundi si Police Colonel Cherry Lou Balanay Donato, ang Chief Financial Management Division ng Philippine National Police Academy. Ma'am, welcome po sa Straight from Team PNP. Wow, Chevy, it's nice to see you around. Napakasaya naman at magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat sa pag-imbita sa amin sa inyong napakagandang programa. And thank you for the opportunity, Chevy, and nakakatuwang pakinggan. Andito ka na at sinusolo mo ng programang ito. Congratulations. Okay. Yes, ma'am, congratulations din and thank you very much din sa lahat ng suportang ibinigay mo. Talaga naman pong karapat-dapat kayo sa parangal ng binigay ng JCI Manila. Ma'am, una po sa lahat, nais ko pong malaman kung ano po yung naging pakiramdam ninyo nung ma-announce po na isa kayo sa mga awardees ng Ignacio B. Jimeno Awards po. Oh, yes. Yung pakiramdam, Chevy, unexplained. Hindi mo masasabi. Kasi, actually, it's not, we don't expect anything from that. I was just nominated by somebody who believed in my talent. And yung mga naging accomplishments na naging basis ng JCI Manila, it's like yung mga past activities na natin, not on my present position right now in the PNPA. But actually, yung pakiramdam, Chevy, halong tuwa at kaba because dumaan din siya sa phases. Parang they trim down numbers of applicants who are nominated with that award. And then after that, from the short list, we were given a parang space for us to be interviewed by a panel coming from the JCI Manila. And nakakatuwa lang, it's like casual interview na hindi mo maiisip na nag-i-interview na sila. But of course, ang nakakatuwang parte doon is that they believe in the law enforcement. They believe there is a group or organization like the JCI Manila who believe on the talents of the PNP. Wise or big or small contribution for the community. Yun ang nakakatuwang iparating na naramdaman ko that time. Kasi parang
kahit pala hindi tayo masyadong napapansin. Alam mo naman yun, Chevy, di ba? We are just working working day by day, and alam mong parang yung passion mo nandoon. And yet, merong grupo na nagre-recognize at nagbibigay ng halaga dun sa effort ng ating mga kapulisan. And that's JCI. So, thankful because I believe it will inspire more yung ating mga kapulisan na gumawa ng mabuti, na naaayon sa batas, at hindi mo kailangang maging loud kung hindi meron at merong papansin sa naging contribution mo. At yun, masayang pakiramdam kasi kahit pa paano, nare-recognize ang ating effort. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, totoo ang yung nabanggit talaga ang mga kapulisan natin. Sinasabi natin unsung hero. Pero meron talaga itong mga ganitong institusyon na naniniwala pa rin sa atin. So despite of all the bashes and everything, napakita po natin talaga kung anong ating kontribusyon. Kaya napakasarap din po sa pakiramdam na na-recognize po ang inyong mga pagpupursige na hindi man natin ine-expect na talagang bibigyan. Pero ayan, talaga ma'am na sobrang tuwa ko at very proud po ako sa inyo. Thank you. Ma'am, ano po yung mga na pakita yung example po doon na ginawa natin sa PNP na pinamunuan ninyo na palagay yung nakapagbigay pansin sa JCI at mapasama po tayo sa ganitong parangal? Yes, Chevy, I started, the accomplishments that I have submitted is when we were able to lead the RTC, the Regional Training Center in 4A, and then sharing to them kung ano yung mga na-contribute natin together with honing the skills and the knowledge of our policemen in the field, especially yung ating mga recruits at that time. And then I was able also to share yung ating mga naging activity with the Project Ready in the demand reduction under the PNP Drug Enforcement Group. So, nakakatuwa lang isipin na itong si JCI Manila, we're like on the same path na we do with the activities in the community, and of course they are more passionate in giving parang in taking all the activities with the community na involved mismo yung ating mga kabataan, and that's how demand reduction is all about. And I believe makaka-relate ka dito kasi dito tayo nagsimula. So yun yung mga activities na nai-share natin sa kanila, and I was able also to share na I've been part of in a short time with the PNP QCPD, with the WCPD. So parang napagdugtong-dugtong ko din yung mga activities na yun, na even we are police women, at least we can still contribute with the community in a male-dominated surrounding. So, dun siguro kahit pa paano na-convince natin si JCI Manila na kahit pa paano meron tayong pwedeng mai-contribute sa komunidad. Yes, ma'am. Ma'am, ang ganda nga po talaga nung pagtuturo. Naalala ko yung sinabi mo sa akin na talagang yung pagtuturo, magiging passion mo yan. Kung hindi mo man yan, talent ngayon, talagang madedevelop mo yan kasi ilalagay mo yung puso mo doon. Sa'yo ko yun, ma'am, nakuha eh. So, nakita siguro ni JCI mo talaga yung puso mo sa ginagawa mo kahit walang makapansin. Basta tuloy-tuloy lang ang trabaho, yung pagmamahal po na ma-share po ninyo yung knowledge ninyo, lalong-lalo na sa kabataan na na-involve po sa mga illegal drugs. Sobrang daming kabataan po na natulungan ninyo, sabi nyo, di baling konti, basta mariretain sa kanilang puso yung mga itinuro. So talaga namang pong malaking bagay po talaga ang pagme-mentor, ma'am. Kaya sa lahat po ng mga kapulisan natin dyan, huwag mawalan ng pag-asa kahit na dire-diretso po ang pagsubok po, talaga pong darating yung time na talagang mapapansin din po ang ating magandang intensyon. Katulad ma'am ng nabanggit ko kanina, maraming hamon talaga sa pagiging alagad ng batas. Alam naman natin yan ma'am, lalo na sa ating organization. So ma'am, ano po yung nagsilbing inspirasyon ninyo para magpatuloy po at maaring maging batayan ng mga kasamahan natin na talagang parang nawawalan na ng motivation to work. So ano po yung ano po natin magandang inspirasyon at ano po yung ating i-advise po? Ayan, napakagandang tanong, Sherry, no? Of course, andyan ang family. Yung
yung support group mo ay should be strong, di ba? Kasi alam naman natin na may pamilya din tayo na naiiwan somehow. At sobra kang makaka-relate ulit dito dahil alam mong mapapalayo mo sa kanila and yet you need to catch up. But at the end of the day, isipin mo that we are doing this for them, okay? And then, secondly, sa akin kasi, at I'm sure na gets na pick up mo na rin when we were together in DEG na kahit na matapos ang isang araw, kung meron tayong natutunan, don't hesitate to share it to your subordinates, sa ating mga juniors, 'di ba? Kasi walang mangyayari sa natutunan mo sa araw na yun kung hindi mo rin na i-re-echo sa kanila. So dapat hindi tayo nagiging madamot sa ating mga nalalaman para nang sa ganun na i-inspire din natin sila. Kasi sabi ko nga, katulad niyan, pareho na tayo mula sa DEG, ganyan alam natin meron tayong mga naiwan ng mga bata na nagpapatuloy ng ating mga nasimulan dun sa ating mga previous unit. So, dapat ganun lang at wag nating pipigilan ang ating sarili na matuto araw-araw. Ibig sabihin, always educate ourselves every day so that there is something that we can share sa ating mga subordinates. And somehow, sa tingin ko, yan lang yung lagi nagiging mantra ko eh. Kung ano yung pwede kong magawa sa isang araw, I don't let the day pass na wala akong kahit na konting accomplishment and yet meron ba akong ituro sa aking mga kasamahan. And then that's it. And always nurture your skills and then add more of your learnings para meron ka pa din ma-share sa kanila. And I think yan yung magiging parang patuloy na magiging guiding principle ko up until I retire. So looking forward na sa retirement kahit more than 5 years pa. But of course, at least yung motivation mo to work hindi nauubos. Sabi niya, para kanino ka gumigising, Chevy. Diba? Para sa mga taong sa tingin mo naghihintay sa'yo na matuto at maturuan din. At of course, hindi din natin naalisin yung chances na matututo ka din somehow sa kanila. Yun ang maganda kasi, lalo pagka nakikipag-communicate ka, diba? Two-way talaga eh. You'll be learning from them and of course, hopefully, they will learn somehow din sa'yo, diba? So yun po yung pinakamaganda dito sa ating organisasyon. Yes, ma'am, thank you, ma'am. Up to now, ma'am, talagang napapawaw pa rin ako sa mga words of wisdom talaga na siyang nagagamit ko for everyday living talaga. Kaya yan yung nagiging dantanayan ko din po sa everyday na pagsubok. Kaya sabi ko nga, sana someday yung mga naibigay ni Ma'am Donato sa akin, ma-share ko din sa mga bata. Lalong-lalo naman bago ako ngayon sa unit na ito, ma-share ko din po sa kanila yung mga naibigay yung knowledge sa akin. Kaya I'm so happy po na kayo nakapanayam ko for today. Ma'am, pwede ko bang Pero kabado pa rin ako. The usual, ma'am, na nakita mong Chevy. Pero very normal. At least kahit papaano, ma'am, nakita mo na ako ngayong Yes. kaya na. Anyway, ma'am, gusto kong malaman, ma'am, that after this award, meron pa ba kayong mga ibang plano aside from the retirement? Ano pa po? Well, Yes po. with the JCI Manila, I just want to share that they opened the doors that they will help us, especially in the demand reduction. Nabanggit din nila na they will help us facilitate and communicate with other schools para mas mapalaganap. Kasi I was explaining to them na bakit ganon hindi masyadong naging matunog si Project Ready. And I was explaining to them that we go directly to the schools. We don't need to be like i-market on the social media and yet hindi naman tayo nararamdaman sa eskwelahan. And they really like the idea na mag-collaborate sa atin para maipagpatuloy natin si Project Ready. But of course, in coordination sa DRED ng PNP-DEG, kasi wala na rin naman po ako doon. But I am very happy and very willing to be with them, especially kapag pumasok na po ang ating collaboration with the JCI Manila. And of course, yung sa aking career naman ngayon, Chevy, hopefully magpatuloy na kahit na at happy naman din po ako dito sa Academy, serving back this institution that where I belong. Alam mo yung payback time, okay lang yan kasi ano naman to
bukal sa kalooban at natutuwa ako, Shelby, na banggitin na kumuha na rin po ako ng load ko para makapagturo din po ako sa mga cadets, sa mga future law enforcer or mga law enforcers natin, yung mga future leaders natin. So, nakakatuwa lang at kahit pa paano, hindi pa rin naman nawawala yung passion natin, even if I'm with the PNP now. Yes, ma'am. Ma'am, thank you. Talagang ang pagtuturo talaga sa ating kapwa, ma'am, ay yung blessing po, agad din po kaagad ding nararamdaman. Makita mo yung bata na nakasagot sa simpleng tanong. Ibig pong sabihin, nakinig siya. Yun po Nakinig yung siya. mga, naalala ko talaga, the fact na nagtanong ka at sumagot siya, nakinig siya, isang bagay na po yun na interesado siya sa pinag-aaralan. So ma'am, maraming salamat po at hindi po nawawala ang passion niyo sa pagtuturo kasi maraming pa po kayong matutulungan. Hindi lang man kami dito sa ating organisasyon, hindi lang sa ating mga kadete, kung hindi po talaga sa ating mamamayan. Ma'am, ano pong nais naman ninyong ipaabot sa ating mga mamamayan sa mga programa ng PNP at yung sa inyong passion sa pagtuturo? Oh, of course, we encourage everyone, especially sa ating mga viewers, no, na patuloy niyo pong tangkilikin ang lahat ng programa ng Philippine National Police, especially offered by the PICAG, ang ating PNN, ang ating Sumbong Nyo Aksyon Agad, ang mga programang pinagtataguyod ngayon ng ating Chief PNP Police General Nicolas D. Torre III. Alam niyo po, naging bisita po namin siya kahapon, Chevy, may share ko lang, because we celebrated our 47th founding anniversary dito sa Academy. Happy And we are anniversary, happy. ma'am. Maraming salamat po. And we are happy that no less than the Chief PNP, the first Lacan Chief PNP, visited our academy and became our guest of honor and speaker. And according to him, napakaganda ng programa na inilulusad niya at talagang actual siya nagbigay ng demonstration on his flagship program, yung ating swift and smart response sa ating komunidad, yung kanyang 5-minute program, at napakaganda. Hindi mo akalain pwede palang mangyari yun. At supportan siguro natin dahil kailangan natin ibigay yung ating 100% support. It's because napakaganda ng intention. Kinikilabutan niya kami kahapon, Chevy. It's because hindi mo akalain in a small radio that he's holding, that small radio can reach up until Cotabato, and then sa mga lugar na kung saan hindi mo aakalain merong pulis na talagang mabilis na sumagot. Kaya nga ngayon ko lang, honestly ngayon ko lang na realize na talagang posibleng mangyari yung programa na binibigay ng ating kasalukuyang Chief PNP. And of course, ang support naman ng ating mga key officers and officials sa national headquarters, alam ko po, very supportive po sila sa kung ano man po ang pinatutupad na naaayon sa ating batas and of course para sa ating komunidad, and that matters most, na yun ang pinaka-importante naman po sa lahat. Yes, ma'am. Ma'am, maraming salamat po. Maganda po talaga ang programa ni Chief PNP para po sa mabilisang aksyon po na mula sa kapulisan patungo sa ating mga kababayan po. Kaya dial 911. Dial 911. Yes, ma'am. Ma'am, thank you very much po sa inyong oras at kami po inyong napagbigyan. Talagang super proud po ako na pasama po kayo sa JCI Manila Awards po. Maraming salamat, Shirley, sa pagkakataon. And of course, thank you sa ating PNN. Maraming salamat. Alam ko po nandyan na mukhang hindi na rin makakapag-program yung dalawa pa nating mga alaga na minsan yung nagiging host dito sa inyong programa. Yes, But of course, I believe magkakaroon pa sila ng maraming chances. And congratulations also, Shirley. I am so happy and so proud. At ito na talaga yung tinataha. Congratulations. Ma'am, talagang lubos ang aking pasasalamat sa iyo, hindi lamang sa pagpapaunlak sa aming programa, kung hindi sa pagbibigay sa akin ng ability na makaharap ang camera na alam mo namang tinatagu-taguan ko dati. Pero ito ako ngayon. Ma'am, thank you very much po at talagang sobrang saludo po, ma'am. Thank you very much, Chevy, at magandang umaga po sa ating lahat. Yes, ma'am. At bilang bahagi ng pinabilis at pinalawak na emergency response system ng pambansang pulisya, katulad na nabanggit ni Ma'am
Colonel Cherry Donato na hindi posible ang pagresponde ng mabilisan within 5 minutes. Kaya po, huwag po ninyo nang hanapin ang mga pulis natin sa presinto sapagkat kami po ay nasa inyong mga telepono. Dial 911. Darating kami sa loob ng 5 minuto. Ang 911 ay bukas 24/7, maaaring tawagan kahit walang load at handang tumugon sa anumang uri ng emergency. Ipagbigay alam sa inyong pamilya, kaibigan, komunidad sa panahon ng pangangailangan at 911 ang inyong katuwang. So dial 911, then press 1 for the PNP, press 2 for the BFP. So, mula dito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako po ang inyong tagapag-ugnay, Police Captain Cherry Vicente, in behalf po ng OIC ng TV and Radio Production na si Police Captain Nomer Macaraig. Magkikita tayong muli sa mga susunod na kwentuhan, talakayan at napapanahong impormasyon dahil dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Ito pa rin ang inyong programa, straight from Team PNP Facebook Live.